Kamusta ka mo? I hope nga okay lang ka mo sa sini nga mga sitwasyon. May pamangkot ko bala sa inyo. How will you know that your effort will be accepted by the person you want to give? Kung sa hiligay nun pa, paano mo mahibaluan nga ang taho nga gusto mo tagaan sang imo nga pagpangabudlay, mabaton niya na ang imo ihatag sa iya. Sa inyo, abi, paano mo na mabalaan? May mga nagareklamo nga, tanan-tanan na ginhatag ko. Ang akon nga kwarta, ang akon nga time, ang akon nga effort, siling sa nagapamati. At imang granon gagali. Siling nga aman, pati airport ginhatag mo. Effort, pagpangabudlay, pagpanikasog. Paano ta mabalaan nga batunon ina sang taho nga gusto tatagaan ang aton nga effort? Siguro, mabato niya na kung hibaloon taanay ang iya nga mga gusto, kag hindi iya mga gusto. So, diri kita sa gihapon sa aton nga theme sa sining August, good tree, good fruit. Ginausisa naton kung ano gidya ang maayo nga bunga sang maayo nga puno. So, gintunan naton sa nagligad, ang The Myth of Christianity. Ma-review kita sa makadali. Ang hindi matuod sa pagiging Kristohanon. Number 1, ang hindi tuod dira, amo ang The Myth of Scholarly. Ina balaya nga bangod kay alam ka, himuon ka na nga leader sa simbahan, kag ikaw na ang sundon kay damo ikaw sang nahibaluan. So, hindi amo sina, lain man na iya ang kaalam sang kalibutan, lain man na iya ang kaalam sa pulong sang aton nga Dios. O gin-example naton diri si Apostle Paul, siling niya, bisan ano pa ya ang nabalaan naton kung wala kita ya nagahatag sang pagigugma sa aton isig kapariho, wala man na gyapon pulos. No, may na sugata ka muna nga mga mataho nga pirti kaalam, kadamo sang ilan na hibaluan, ang ilang nga mga ngalan may mga sugpon-sugpon, kag mga dugang, pero mabudlay ang magpakigupod sa ila, kay kada istoryahanay nyo, gabaisay ka mo dayon. Tapos sa inyo nga baisay, baw ikaw gid permi perde, kaya ti alam saya mo. Tapos, do may ginapahuyan lang saya permi. So, hindi na gali garantiya nga ikaw naga-sunod sa Ginoo or approve sa imo ang Dios kung maalam kita. Ang ikaduha amo ang the myth of strong desire. Ina bala nga bangod kay grabe ang balatyagon mo sa Dios, baw ginapang balda mo na tong iban. Kay ti hindi sila yang magsunod sa gusto mo, kay sa pamatsyag mo ikaw ya ang insakto. No, parehas kay Apostle Paul nga ginapanghalitan niya to ang iban, kay sa iya pamatsyag, atong iban nga hindi parehos sa iya, malain. So, ang ginahimo niya, ginapang priso niya, ginapang kastigo niya, ginapamatay niya. So, hindi gali dapat nga amo sina. Kung iya kita sang Dios, then, ano ang bal ni Jesus? You love your enemy. You love your neighbor. Pakita tagani sa ila, nga palangga ta sila. Di ba lang kadamo sang relihiyon nga amo sina, nga kung para sa ila, sala ang imo relihiyon, patsyon kanila. So kung amo man kita sina, ano kinalain ta sa ila? Ang ato niya nga agalon, nagahigugma bisan sa iya nga kaaway. So makadto kita sa part 2, The Myth of Christianity series part 2. Basahon taliwat ang aton nga text diri sa may Matthew 7:21 to 23. Basahon ta sang balos-balos, no? Sa verse number 23 madungan kita tanan. Verse 21 unahan ko, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. (23) Begin. And then will I profess unto them,
I never knew you. Depart from me, ye cursed, or ye that work iniquity. Mga muyo kita anay. Amay namon nga balaan, salamat sang siningadlaw, nga kami naman Ginoo sa pihak sang amon kasakoon, kag sang amon madamo nga mga responsibilidad kag obligasyon sa amon panimalay kag trabaho. Yari Ginoo kami subong sa siningation nga gusto namon mapamatian ang imo pulong kag masimba ikaw. Lord, amon pangamuyo nga kabay pang imo nga pulong, hindi lamang ritual nga pamatian namon kada Domingo, kundi kabigo namon ini nga ikaw gid nagapakig-istorya sa amon, kagang imo nga pulong mensahe sa amon nga kabuhi, nga luyag namon Ginoo bag-ohon kag sundo ng imo nga mga mando, kay ginatawag ka man namon nga Ginoo. And Lord, we pray nga tagaan mo kami sang understanding nga ma-apply gid namon dayon ang imo nga pulong kung anong amon na mga nabatian. And Lord, buligin man ang tagsa-tagsa nga mabaton namon ini. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So makadto kita sa ika-tatlo nga myth. Amo ang the myth of success. Abisang madamo nga kung ginatagaan ikaw sang madamo nga blessing sang Dios, kwarta, o kung na-promote ikaw, o kung nakapasa ikaw sa ini nga mga exams, o kung nagnami ang imo nga negosyo, naging successful ikaw, then approve sa imo ang Dios. Hindi man amo ina ang balasihan. Hindi amo ina ang ginatawag nga bunga sang Espiritu. Pwede nga maging successful kita, pero nasubuan ang Dios sa aton nga success. Kailan taon tabla? Matthew chapter 7 verse 22. Naghambal si Jesus nga madamo magahambal sa akon pila ka adlaw. Ginoo, Ginoo, or sa aton pa, Master, agalon, agalon. Have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works. This is success. Nakahimo ka na sang madamo nga mga makatilingalahan nga butang nga ang iban niya, hindi na iya kahimo. So grabe na ang success mo sa kabuhi. Pero siling ni Jesus, ihambalon ko sila pila ka adlaw, wala ko ya kakilala sa imo. Palayo ka sa akon, ikaw nga nagahimo sang kalautan. Now, ikwaon anay nato ng issue diri sang salvation nga faith plus works. Kay madamo nagapati nga ang kaluwasan nga ginapahimo ni Jesus nga among magtuo sa iya kag maghimo kapagid sa maayo nga buhat. Pero hindi inang but silingon sang kaluwasan. Ang kaluwasan naton is not by works, but paagi lang gid sa pagtuo kay Kristo Jesus. Halin pa na sang una sa may Garden of Eden hasta sa katapusan sa libro sang Revelation, ang kaluwasan paagi kay Kristo kag sa pagtuo sa iya. Pero makita naton diri nga hambalon siya sang Ginoo nga hindi ta kakilala ya. Palayo ka sa akon kay ikaw nagahimo sang kalautan. Pwede gali nga successful kita sa aton nga pangabuhi. At the same time, nagahimo kita sang kalautan. Pwede gid na. Lantawan niyo bala si King Saul in 1 Samuel chapter 15. Si King Saul waay gini sa klase nga tao sang una. Ugaling lang ang mga tao sa Israel nagkumod kay ang ilang nga kontra nga pungsod may hari. Sila ya do kasawa nga wala sila sang hari. But actually ang ilang hari amo mismo ang Dios. Siling sang Dios kay Samuel. Samuel, sige, pasugti na lang na inang mga taho nga na. Kay wala ikaw nila ginreject, ako ang ilang ginreject nga maging king nila. Okay? Ara si Saul himua nga hari. I-anoint mo siya
So si Saul amo ang first king sang nation of Israel. Now karon si King Saul naghari na, baw naging successful siya sa iya nga pagiging hari. Kadamo sa mga nasyon ang iya ginperde. Kanami sang dalagan sang iya nga ginharian. Karon siling sang Dios kay Samuel. Samuel hambali si Saul nga pangkastiguhon niya to ang mga Amalekites. Kay natandaan ko gid nga paghalin nyo sa Egypt, ginpangkuha nila ang mga kabataan kag mga tigulang nyo. Gusto ko nga pinahan ina sila. Then si Prophet Samuel naghambal kay King Saul. King Saul, amuni ang imo himuon. Verse number 3. Go and smite Amalek and utterly destroy all that they have. Hambal sang Dios, tanan pamatyon, and spare them not, but slay both man, woman, infant, suckling, ox, sheep, camel, and ass. Wala sang bilin, tanan pamatyon nyo. Mambalang iban, baw grabe ang Dios, kapintas. But actually, kung lang tawon mo ni, kalawig na niya sang mga tinuig nga ginhatag ang Dios sa siningang mga tao nga maghinulsol. Pero wala gid. Kag sa kaalam sang Dios, kita na sang Dios sa iya nga foreknowledge nga ining mga tao nga ni indi gid niya magliso sa ilang nga katuntuhan. So naghimo ang Dios, sige, ubusan na sila paagi kay King Saul. Siling ni King Saul, yes sir, approve. Baw dali-dali si Saul, ginatake niya ang mga Amalekites, and then naging successful pagid sa iya nga pagsulong sa mga Amalekites. Dala-dalaya si King Agag. And then, nakita ni Samuel ang ginhimo ni King Saul. Nag-ugtas si Samuel, ginakigan niya ang ini nga hari. Siling ni Samuel, nga wala mo gintuman ang mando sang Dios sa imo nga ubuson. Now si King Saul bangod kay grabe ang iya nga success, nagsaka man ng hangin sa iya nga ulo, naging bugalon man. Nagbato pa sa, nagsabat pa sa kay Samuel, i-justify pa ang iya nga sala. Siling ni Saul, they have brought them from the Amalekites. Gintudlo iya nga upod. Sila to. Pero siya ang hari. Siya ang masunod. Pero sila nga ti bangod sa mga upod ko, gindala ininila haling digto sa Amalekites. From the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. Sila ginsunod ko ang mando sang Dios. Ginkuha lang to galing namon ang mga matambok. Kag si King Agag, wala nila ginpatay. Amuning question, nga wala ni King Saul ginpatay si King Agag. Maybe nagtransaksyon siya sa hari kag nagkuha sang dako nga manggad. Nangakig ang Dios sa kay King Saul. Siling ni Samuel, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices. Mas nalipay ba lang Dios sa sining ginsunog nga sakripisyo ninyo, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. Ang pagtuman sa Dios mas maayo gid sa paghatag sang aton nga mga sakripisyo, and to hearken than the fat of rams. Ang pamangkot mo ni, nga hindi sang Dios pagbatunon ang burnt sacrifices nga gina-offer the King Saul. Di bala siya man nagahambal nga, sige hatag ka mo sacrifices sa akon kay na namian ko na sweet smelling savor ina. But this time, nangakig ang Dios kung tagaan siya sang sacrifices. Lantawan niyo ang verse 23. Siling ni Samuel kay Saul,
For rebellion is as the sin of witchcraft. Ang imo nga sala, King Saul, nagrebelde ikaw sa Dios. Kag parehos lang na nga sala sa mga nagapanghiwit, kag mga, ang tawag na gani sa Revelation? Mga babaylan, sorcery, and siling niya, and stubbornness, ang pagkatigas ang imo nga ulo, ang imo sala, kaangay lang sang kalautan kag pagsimba sa Diyos. Amo na, King Saul, nga ginpaubos to sang Diyos pamatay, kay witchcraft ang ilang nga practice, kag idolater sila. Tapos amo pa na ang i-offer mo sa Diyos. Gininsultuhan mo ang aton Ginoo. Siya na gani naghambal nga ubuson. Kinkwa mo pa kag ibalik sa iya. Amo to nga akig gid ang Dios kay King Saul. Sa malipot nga istorya, si Saul, grabe ang iyang nga pride nga iduso iya gid ya. Ang iyang nga gusto kaysa pamatsyag niya, successful siya. Kung sa diin nga daw ang Dios paya ang may kinahanglan sang iyang nga abilidad. But actually, waay gini nga tao sa una. So naghabok ang iyang nga ulo, kag nagbugalon siya. So hindi gali maayo kung kaisa, hindi man tanan, hindi gali maayo kung kaisa ang success, nga wala kita kabalo sang purpose, nga gintagaan kita sang Dios, sang success. Kaina nga success, kung dulaon naton sa picture ang Dios, gamiton tana para sa aton kaugalingon. Siling diri sang saying, a mistake that makes you humble is much better than an achievement that makes you arrogant. Lantawa ang mga Pariseyo, kaysa pamatsyag nila, maayo sila nga tao. Hindi sila kabaton sang ilang nga sala, pero ining publikano, kabalogid siya sang iya nga mga sala. Siling sang istorya ni Jesus, hindi sa gani kabayaw sang iya nga mata sa langit, kundi ginpukpok ya lang ang iya nga heart, kay nagsiling, God, be merciful to me, a sinner. Siling ni Jesus, amune ang gin-justify pagwa nila sa templo. Hindi to ang Pariseyo. So be careful sang aton nga success. Kay kung kaisa ginamislead ya kita nga magpalayo sa kabubuton sang aton nga Dios. I remember sang una, in the year 2013, nagpangita ko sang trabaho, kayang duwa ka company nga gin trabahoan akon, do mambalta nga gamay ang sweldo. Dito ga agunto ikaw. And then I prayed sa Ginoo nga, Lord, tagaya ko sang trabaho, nga do, ina bala Lord, nga do, bagsik ka man bla. Grabe no. Ina balang do, mabilib man ang mga tao sa imo. Te, pangamuyo ko, nag-apply ko sa may Mega World. Ang Mega World, wala pa na sang una. Mandurriao Airport pa na sang una, nga wala nagatindog da mga building. So, atuto ako nga classmate, engineer, siling kumayo, may upod ko to, apply ko. Sa first interview, nabaton ko. Siling ko, yes, amo na ni Guru, kay ti dako sweldo, tapos sikat ang Mega World. Baw, mabilib na ni siguro ang mga kilala ko sa akon kung makaubra ko. Siling ko, Lord, may ikaduha nga interview, Vice President sang Mega World. Mabalik diri sa Iloilo, kag-interviewon ako sa hotel. Grabe nung mapa-hotel, gid, para-interviewon lang ko. So, ito na. Pero nag-pray ko sa Ginoo, siling ko, Lord, kung mabaton ko sa ini nga trabaho, gamiton ko ni nga mag-alagad sa imo. Pero kung hindi man ko, Lord, mabaton, bisan masakit sa akon, maalagad man ko gyapon sa imo. Ara na, gin-interview na ko. Kabalo ka mo ng tabo. Wala ko na baton. Wala ko na baton. Sakit akon heart, siling ko, Lord. Ang handom ko para mani sa imo. Pero nga do, wala mo ginahatag sa akon.
Lately, sang January, nakita ako ang classmate ko nga nag-aubra sa Mega World dito sa may City Hardware sa Uton. Kamusta ako sa? Kamusta kamig? Amalya, why na ko to? Kontrata gamay. Sabihin ko, Lord, kung digto ko na baton, masias na subong. Wala ko gaalagad sa imo. Sabihin ko, tsakto kagid Ginoo. Kung ano ang imo nga mga pamaagi. Amo ginaya ang intsakto. Sa inyo man, may ginapray ka mo sa Dios, may ginhandom ka mo, feeling ta amo na nang the best sa aton. Pero may mas the best pagid nga ginaaman ang Dios sa aton. Basta ang handom ta nga siya lang gid ang aton nga sundon. Amo na iyang mga pamaagi sang aton nga Dios sa aton. Lantawa bala sa may 1 Timothy 6:5. Perverse disputings of men, corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. May mga taho nga wala pulos ang ila ginabaisan, and then dra sila naga-focus. Amo na mga tawo silang ni Paul, bankrupt sa kamatuoran, kag abi nila ang ginansya aprobado sang Dios. Nga inablang ko nagmanggaranon ka, iya na siyang Ginoo dayon. Silang ni Paul palayui inang mga taho kay ginadefine nila ang Christianity sa pagiging successful. And then he said, amo niya ang pagiging Kristohanon. Godliness with contentment is great gain. Ang pagka-Diyos nun nga may pagkakontento, dako nga ginansya. Because kung kontento ka, ara dira ang kalipay. Sang sa dako imo nga kwarta, pero wala ikaw kalipay, kay naghandom ikaw sang mas dako pagid. Kay wala kita sang pagkakontento. Verse 9, but they that will be rich, ang gusto, kag nagadali magmanggaranon, nagakahulog sa temptasyon, kag siod, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Ang ilang handom sa manggad, amo ni sa ang rason nga nagguba ang ila nga mga kabuhi. May verse sa Bible nga the blessing of the Lord, it maketh rich and addeth no sorrow with it. Pero inang manggad naton nga kaisa nga naangkon, nagapalibog sang aton nga ulo, hindi kita katulog, hindi kita kasimba, hindi kita kaalagad sa Dios, hindi inaiya sang Dios. Hindi inaiya sang Dios. Maybe iya ana sang kaaway nga mas pilion ta ang kwarta sang sa pagsunod sa aton nga Ginoo. Verse 10, sila nga kay ang paghigugma sa kwarta amo gid ni ang ugat sang tanan nga kalautan. Nga ang iban ginhamkon ini nila, nakasala sila sa pagtuo, kag ginbuno nila ang ilang nga mga kaugalingon sang sari-sari nga mga kasakit. Kay kung lagson ta ang kwarta, amo ining matabo. Oh. Ano to nga wala ito ginapakita ang trap to? Okay, bayda siya. Do isa ina bala kapaon nga kundra kita ya maglagas ati na trap kita, kaguba kita. Proverbs 10:22. Ang blessing sa aton Ginoo nagapamanggaranon, pero wala iya ini ginadugangan sang kasakit. So pamatsagantang aton kaugalingon, ano ini sa blessing ini sa o kon bagay nga ginapalayo ya ako sa Ginoo, kay matudtuod nga blessing anything nga nagapapalapit sa aton sa Dios, amo na sang blessing. Nga ang Dios nalipay sa aton bisan kita nasubuan kun kaisa kay problema gali na iya para sa aton. Pero blessing gali na sa aton. May ginistorya si Jesus about sa parable of the rich fool.
Manggaranon siya, pero buang siya sa tubangan sang Dios. May ara sang, before ni nga istorya, may hambal ko na sa inyo, may ara sang pastor nga nagbisita sa iyang upod sa simbahan, sa ilang balay, manggaranon. And then kapi-kapi, samtang nagkapi-kapi, naglantaw sila sang palibot. And then nagsaka hangin sa ulo sang Kristohanon nga isa, sila nga pastor. Wala man sa tinikal, ang makita mo na diri sa east, ako na sa lugar. Ina dira amo na dang akon nga mga yate, mga fish pens, kag dira ako nagakuha sa mga supply sang isda kag ginapangbaligya. Diri pastor sa west, ang tanan nga makita sang imo nga mata. Wala man sa tinikal pero ako na siya. Amo na siyang amon nga umahan. Kag dira nagatanom mga palay, mga tubo, kag kami man nagasupply sa sini nga lugar. Ga-export pa kami gani. Diri pastor sa north, kung magbalikid ka diri, kita mo dira ang mga high-rise nga buildings. Ang negosyo ko dira, real estate. And then diri naman sa south, ti amo ni siya ang mga duta nga ginapipara ko sa akon nga mga kabataan. Siling sa pastor Bao, Brad, sa east, west, north, and south, may duta ka, manggaranon ka. Pero Brad, pamangkuton ta ka, digto sa ibabaw. May manggad ka bala. Siling sang nagatinikal sila nga, hindi ko kasigurado, pastor, kung may manggad man ko digto. Ginistorya ni Jesus sa may Luke 12, kay ining manggaranon nga taho may problema. Nagtubo ang iya ginpatubas sang madamo nga mga prutas. Ang iya problema, ang iya nga bodega, hindi nakasarang magtago sa mga damo-damo nga mga patubas. Naglingin ang ulo sining manggaranon nga tao, siling ano akon nga himuon sa sining mga patubas ko. Hindi nakaigo akon nga budiga. And then nag-come up siya sang solusyon, siling nga, okay, gubaon ko ang akon daan nga budiga, kag mapatindog ako sang dako nga mga budiga, kag dira ako ibutang ang akon nga mga patubas. And then I will say to my soul, soul, o gina-istorya iya kalag. Yang balon ko akon kalag, kadamo na sang imo tinipunan sa sining mga madamo nga mga tinuig. Mag-relax ka, magkaon, mag-inom, kag magpangalipay. Nga nangin buang siya, because abiya ang kalag masatisfy sa pagkaon, sa pag-inom, kag sa pagpangalipay sa sining kalibutanon. And then siling ni Jesus, but God said unto him, siling sang Dios, thou successful businessman. Amo nang bal sang Ginoo saya? Thou successful husband. No, siling sang Dios, thou fool. Buang ka. Thou fool. Sa sining nga gabi, ang imo kalag kuhaon ko. Kag kay sino mo na ibilin, ang tanan mo nga ginpangabudlayan. And then siling ni Jesus, amo man siya. Di bala buang to tawag sa iya sang Dios. Siling ni Jesus, kag amo man na ang bisan sino sa inyo, so is he that layeth up treasure for himself is not rich toward God. Ang bisan sino nga tao nga nagatipon sang manggad para sa iya kaugalingon, hindi saya manggaranon sa tubangan sang Dios. So maybe successful kita diri, pero hindi kita successful sa mata sang aton niya nga Ginoo. Pwede nga amo siya na. Ikaduwa nga myth, o ikaapat na ni, the myth of service. Ina balang bangod kay kabalo kita nga nagaalagad kita sa Dios, pwede na kita kahimo sang tanan naton nga gusto, kay natahap na ang Dios magsaway sa aton.
kay ginaserbisyuhan ta siya. Ina bala nga nagahimo kita sang hilikoton sang Dios kag daw pagusto na lang ta sang aton nga himuon kay permita naman ni ginahimo. Hindi gali garanti nga nagaserve kita sa Dios pero approve ang Dios sa aton nga kabuhi. Matthew 7 verse 22. Siling niya, Lord, Lord, di bala nagwali man kami sang imo nga ngalan? Di bala serbisyo na sa Ginoo? Ginawali mo, ginabantala mo ang ngalan sang Dios. Di bala, Lord, nagtabog man kami sa mga malain nga espiritu or demonyo. So nag-aalaga din na sa Dios. Siling ni Jesus, wala ko kakilala sa inyo. Nagahimo kamo sang kalautan. And sad to say mga utod ko, kadamo sa mga taho, nga pila na katuig nagaalagad, nagaserbisyo. Pero do hindi mo makita ang ilang personal nga relasyon sa Dios. Makita mo lang ilang activities nga ginahimo. Look at Nadab and Abihu in Numbers chapter 3. Si Nadab and Abihu, bata ni siya ni Aaron. Sino si Aaron? Si Aaron ang pinakauna nga priest or high priest sa Israel. Sino si Aaron? Si Aaron, utod ni Moses. Okay? Now si Aaron, siya ang in charge sa templo. Siya ina nagasulod sa may holy of the holiest. May anga siya nga mga kabataan, kagang iya nga mga kabataan, amo ini ang masunod tani sa iya kung madula siya. The sons of Aaron, Nadab, the firstborn. Si Nadab giniyang masalo sa pagiging high priest. And Abihu, Eleazar, and Ithamar. Anong natabo kay Nadab and Abihu? You see, ining mga kabataan nag-i-star mismo sa templo. Halos bilog nila nga kabuhi, ara da sila. Dara sila ga kaon, dara sila ga tulog, dara sila naga hulag, tanan. Kabisado nila ang building. Verse number 3. These are the names of the sons of Aaron the priest, which were anointed. Hindi lang nag-aalagad sila, they were anointed, whom he consecrated to minister in the priest office. Verse 4. Nadab and Abihu died before the Lord when they offered strange fire before the Lord in the wilderness of Sinai, and they had no children. Gin-specify gid, si Nadab kag si Abihu na patay, kag sila wala bata, kay kung mapatay sila, ila bata ang mabulos. So ginhambal diri sang Ginoo nga wala sila bata, nadula ang ilang nga lahi. Wala sa may mabulos sa ila. Nagkadto kay Eleazar ang pagiging high priest. So nga amo ni. Bilog nila nga kabuhi, aga sila sa templo, sa tabernacle, pero nga hindi sila approve sang aton nga Ginoo. Hindi galibot silingon utod. Nga pirmi kita nagaserve sa Dios, okay lang sa aton nga Dios. Remember the verse that God is no respecter of persons. Ginhukman niya gani si Moses. Nga close na close sila ni Moses. Ginhukman niya gani si Aaron. Ginpatay ito sa bukid. Bata pa ni Aaron. Kung ginhukman sila, hukman man tas ang Dios kung may sala kita. Kung nag-aalagad na gimen kita sa Ginoo, kung nag-serve magid kita sa Ginoo, maghalong kita, kag magtadlong kita tani, kay ginsaligan kita sang Dios. Hindi nga magpawala kita, pagusto kita kay familiar na kita sa sining nga mga bagay. Siling ni Peter, be ye holy, for I am holy. Look at Philippians 1:21. Kamu be answer sining verse. For to me, to live is blank, and to die is gain. Sa iba niya, for to me, to live is ministry, and to die is gain. Kay tiko lang tao mo, busy sila sa ministry. Hala, puraw activities,
puraw ministry, puraw wali diri, puraw himo diri, puraw visitation diri, pero pawalihon mo, hindi mo mabatyagan ang gahom sang Dios. Pwede na matabo, pwede na sa matabo. Dry ang aton spiritual life. Bugnaw ang aton nga tagipusoon. Kay kung lapit kita tani sa Dios, makit-an kag mabatyagan ang aton nga passion nga nagahigugma gid kita sa aton nga Ginoo. Wala kita time nga mag-pray. Wala kita impact sa kalibutan, wala man kita influence. Wala man kita convert amo nang mga resulta. And ang mga tawo sa aton palibot confused kung ano gid man ni gaalagad gid man siya sa Ginoo. Ang iya pamilya hindi maintindihan, ang iya trabaho do wala sang agi. Paano ni kita makadala sa mga tawo sa aton Ginoo? Kung ang ginapasulabi naton ang ministry. Yes, maayo ina, pero hindi ina among aton ginakabuhi. For to me to live is family. Para sa imo, importante sa imo yang kabuhi, pamilya mo lang. Ang Ginoo yan, next lang na iya. No? For to me to live is money. Maybe sa iban. Pero saling ni Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. Hindi kita makaginansya kung hindi si Kristo ang aton ginakabuhi. Bisan nagahimo pa kita ministry, kung hindi si Kristo ang sentro sang aton nga kabuhi, hindi kita magdaog sa sini nga kabuhi. I like this saying, sila niya, many Christians grow up in church but never grow in Christ. Di ba la kadamo sini? Kadamo sila sang bersikulo nga nasa ulo. Kadamo sang kanta nga nahibaluan. Hala, active sa ibabaw sang stage. Himo sang hilikoton sang Dios. Pero wala sila nagtubo kay Kristo. And sad to say, iban sa ila, mga bata ka pastor. Kita ka mo bata ka pastor nga buot? Amo na gani nga istorya kami ni Ma'am Adele sa Lingkubaw. Gaugtas kita sa iban nga mga bata, pero base ang bata ta, pirte ka dungol pagid. Kay wala ka sang may makita ang bata ka pastor nga buot. They know hymns, but they don't know Him. Kabalo sila sa mga kanta sa simbahan, pero hindi nila kilala, gid, kag na-experience ang aton nga Dios. Ano gwa ya? Ang gwa sa aton nga simba, ritual. Do pareos na bala sa dako nga simbahan. Nga masulod kada, pag gusto ka lang yan kung ano mo kabuhi. Basta nagsimba ka sa Domingo. And you feel better. Nakasimba na ko. And then pag gusto ka sa imong kabuhi. Di ritual ang gwa sa aton nga pagsimba. Wala kitaya balatyagon sa aton nga Dios. 2 Corinthians 5:14. The love of Christ constraineth us. Dapat kung may ginahimo kita sa Dios, kung nagaserbisyo kita sa Dios, ang main gid nga reason amo ang paghigugma ta kay Kristo. Siya na ang nagapilit sa aton nga maghimo sining nga mga butang, magserbisyo sa Ginoo bisan mabudlay. Na-remember niyo ang lyrics sang ginakanta naton permi, A Passion for Thee? Kinbutang ko diri ang second na lang nga stanza para dasig. Okay, kantahon naton ha. Balik tanay sa music, mayroon na music ba? Father, fill with thy spirit. Fill with thy spirit and feed me for service. Let love for Christ every motive inspire. Teach me to follow in selfless submission.
Be thou my joy and my soul's one desire, a passion for thee, O Lord, set a fire in my soul, and a thirst for my God. Hear thou my prayer, Lord, thy power impart, not just to serve, not just to serve, but to love thee with all of my heart. Taniya mo ni aton nga pangamuyo permi. Hindi lang nga mag-alagad kita sa Dios, kundi higugmaon ta siya sang bugos naton nga tagipuson. Kiti ang Dios nagalantaw sang aton nga heart, hindi sang aton nga mga ginadala sa iya. Si Jesus Christ, samtang nagakaon siya sa balay ni Martha, ni Mary, kag ni Lazarus, dito sa may Bethany, si Martha, sako sa pagserbisyo. Amo ni siya balang nagsiling, Lord, tuluan niya pa si Jesus, Lord, hambalin na ang akon nga utod, nga buligan niya ko, kay kasako di sa akon. Mati-mati lang da sa imo. And then si Lazarus naman yan, nami to kaon niya upod ni Jesus. Si Mary, ara sa idalom, sang tiil sang aton Ginoo. Anong iya ginahimo? May kanta, ini bala nga, one day, a plain village woman, driven by love for her Lord, recklessly poured out a value of essence, disregarding the scorn. For at once it was broken and spilled out. A fragrance filled all the room, like a prisoner released from his shackles, like a spirit set free from the tomb. Bala niyo ng kanta? Broken and spilled out, just for love of you, Jesus. My most precious treasure, lavish on thee. Amo na tuya ang pinakamahal sa iya. Piyos ang nakita yung opportunity, siguro last day na to or last night, nga makaupod niya si Jesus, ginbuka iya nga wala sing duha-duha, kaginbubo sa tiil sa aton nga Ginoo, kaginpahida niya sang iyang mga buhok. Amo tuya ang pinakamahal nga serbisyo niya sa Dios. Siling sang Bible diri, ointment of spikenard, very costly. Kaginbubo iya lang sa tiilan sang aton nga Ginoo. And then may nagreklamo sila nga, ay kamango, kabubo, kanugon, siling ni Judas. Siling ni Jesus, pabay isa. Pabay isa, kaya hindi man na imong kwarta. Gusto ko ni ang iya ginhimo. Against the day of my burying, she kept this. Because si Jesus, dugidugay, mapatay na sa cross. Can you imagine, ang ginbubo sang ini nga babae, mahal-mahal, sobra milyon kung isipon mo ni? Pero ang pamangkot, do you think it's enough? Do you think it's enough? Lord, ari na akon nga kabalaslan sa imo. Ari na, bayad na ko. Ihatag ko ning akon nga manggad, ihatag ko ni ang tanan ko nga serbisyo sa imo, and then, it's enough. No, it's not enough. Kaya ang ginula sang Dios sa aton, hindi ang iya nga perfume, bulawan, ang iya hamili nga dugo sa pagbayad sa aton nga mga sala. May kanta gani nga, but drops of grief can never repay the depth of love I owe. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do.
ihatag ko akon kabuhi, kay amo lang na Ginoong mabalik ko sa imo. Walang tawan niyo si Jesus. Sang ari diri siya, nag-alagad man siya sa aton, ginayo itong mga masakiton, atong mga lupog, ginpatindog niya, ang mga bulag nakakita, and then ginbuhi ya gani ang mga patay. Nagpakaon siya sang sobra 5,000 nga lalaki. Wala labot ang mga babae nga perti pakaunon. Sobra sa lalaki. Even ginhugasan niya ang mga tiil sang iya nga mga disipulo, di ba? Ginhugasan niya. Nagapahayag ini sang the lowest form of a servant. Sa Israel, ang pinakanubo nga sulugoon, amo ni siya ang nagahugas sa mga tiil sa ila agalon. Ginhimo na ni Jesus. And kung lang tawon mo in the book of Mark, gintawag siya nga the perfect servant. Because si Mark, manggaranon, kagkabalo ni siya kung sino ang pinakamaayo nga mga sulugoon. So ginsulat niya si Jesus, ginpahayag yada, grabe ni siya, servant ni siya, gaalagad gini siya. Pero hindi lang siya servant, ginpalangga yata. Wala lang siya nag-alagad sa aton, ginluwas ya kita. The Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Hindi lang siya perfect servant, but perfect Savior ang aton Ginoo. His name is Lord Jesus Christ. Amo na nga wala iya sang amount nga ma-outgive ta ang Ginoo. You cannot outgive God and you cannot outlove the Lord. Hindi ta malapawan ang iya nga pagigugma sa aton. Hindi ta man malapawan ang iya ginhatag sa aton. So you believe this name. Kay sila nga kung magtuo ikaw diri, may kabuhi ikaw nga walay katapusan. Our success and service are just overflow of our genuine love for the Lord Jesus Christ. Awas lang na dapat ang aton serbisyo kag success sa kabuhi bangod kay palangga tagidya ang aton Ginoong Hesukristo. Mga muyo kita sining ation. Amay nga langit nun, we thank you Lord sang mensahe nga amon nabaton. Kabay Ginoo, ma-remind mo kami sa amon kabuhi nga dapat hindi ritual ang pagbasa namon sa Bible. Hindi ritual ang pagkanta namon sa choir o sa paghatag sang special number o kung paglakat, paghatag sang offering, pagkadto sa church. Kundi Ginoo, ini isa ka impetus tulod sang paghigugma namon sa amon manluluwas nga napatay sa krus kay naghatag sang kabuhi nga walay katapusan sa amon. O Ginoo, ano na lang ang amon kabuhi kung hindi kami kabalo maghigugma sa imo kag sa amon mga kasig kauturan. And especially Lord sa mga taho nga wala kakilala sa imo kag mga taho bisan pa nga nagakontra sa amon. Ginoo, we surrender to you ang amon nga heart, because our heart is deceitful above all things and desperately wicked. Subong nga adlaw, ginahatag ini namon sa imo, amon tagipusoon, amon kabuhi. Isa ini kadulot nga kabay pa mabato nimo Ginoo sa imo kag sa amon nga tubangan. Lord, i-bless mo kami sa sininga semana, kabay mag-continue panghikot ang imo balan nga espiritu, kag mag-continue ang maayo nga balita sa amon nga kabuhi. This all we pray in Christ's name. Amen and amen.